Hi everyone, it's me again, Jerry Almasan. Welcome to my YouTube channel. Sa gabing ito, nais ko pong magbahagi muli sa bawat isa ng brief message tungkol po sa pagpapatawad. Nawa magsilbi po itong tools sa inyong buhay na pwedeng gamitin upang ang spirito ng pagpapatawad ay atin pong magamit at maunawaan. Nawa ang Espiritu ng Panginoon ang tumulong sa atin na ito pong forgiveness ay magkaroon ng reality, clear understanding sa ating buhay at magbigay sa atin ng kapayapaan. Nabanggit ko po kahapon na hindi po mainam o maganda na puwersahin ang ating sarili o ang ating kapwa na magpatawad. Yes, sinabi po ng banal na kasulatan. Yes, sinabi ng mga psychologists. Yes, sinabi ng mga psychiatrists. Yes, ako na nasa mental health and addiction services nagtatrabaho. Sinasabi po ng lahat ng mga ito na ang pagpapatawad ay napakaganda sa ating well-being. Hindi ko po sinasabing itigil natin ang pagka-campaign, ang pagko-quote tungkol sa pagpapatawad. Ang point where I'm coming from is stop forcing people, pushing people to forgive sa mga offenders. Yun po ang hindi maganda kung magkaroon ng premature na pagpapatawad, sapagkat ang consequence po nito ay self-condemnation. Tatanungin mo sa sarili mo, bakit ganito? Pinatawad ko na. Ipabalik-balik pa rin sa aking isip. Pag nakikita ko siya, pag napag-uusapan ng pangalan niya o pag narinig ko ang pangalan niya, ako'y nagagalit o nanginginig. So, nabanggit ko rin po mga kapatid, opportunity natin magpatawad muli. Kung nararamdaman natin ito, bumabalik sa ating pag-iisip ang mga damages na ginawa sa ating buhay ng mga nanakit sa ating kalooban, sa ating buhay. Sinabi kasi nga ng Panginoong Yesus, 7 times 70 tayo magpapatawad. So there is a time for everything, a time to love, a time to forgive, a time to embrace, a time to laugh, a time to smile. Pero may time din na tayo ay nagagalit, sumasama ang loob. May time na tayo po ay nagre-refrain from embracing. There's a time to die, a time to hate, a time of war, a time of peace. Season po ito. May mga seasonal po ang mga bagay na ito. Now, ang pagpapatawad ay proseso po. Ang pagpapatawad, note this, hindi ka nagsisik ng justice. Pag ang motibo mo, intention mo, naghahanap ka ng justice, hindi ka makapagpapatawad dahil wala pang paano yung kung wala pang justice na nangyayari? Ang pagpapatawad ay magdudulot ng kapayapaan sa iyong buhay at healing sa iyong sarili. Hindi doon sa pinatawad mo, hindi doon sa mga taong nanakit sa iyong kalooban. At don't expect na magkaroon ng justice. Marami po akong mga kliyente sa trabaho. Sa prison setting po ako nagwo-work, na marami silang ginawang crimes. Sinasabi nila sa akin, dinidisclose nila na many times
hindi po sila na-caught, hindi po sila nahuli. Meaning, walang justice o justices na nangyari doon sa 99 na crimes na kanilang ginawa dahil hindi po sila nahuli. So, nakulong sila dahil nahuli sila sa oras na yun. So, ganun po ang sinasabi ko sa oras na ito. Ang isik po natin ay peace and healing. Yun pong idudulot ng pagpapatawad. Merong nagtanong sa akin, paano po yun? Makakapag-reconcile pa rin ba kami kung pinatawad ko na yung nanira sa aking buhay? Ang sagot ko po ganito, if the other party remains abusive, wala pong physical reconciliation na mangyayari. So don't expect na magkaroon ng physical reconciliation kung yung tao patuloy ka pa rin sinisiraan, dinidiinan, kinikwento, chinichismis, ikinakalat. Kung patuloy pa rin siyang abusado, well, walang reconciliation na mangyayari kasi it takes two to tango. Dalawa ang kailangang magkaroon ng agreement. So, ang magagawa mo lamang ay magpatawad ka. Now, kung i-harbor mo naman ang grudges, ang mga ginawa sa atin, ang epekto nito ay hindi maganda. Para kang magiging wandering Jew, 40 years sa wilderness, paikot-ikot po sila doon sa sa disyerto ng 40 years. So yung mga ginawa sa atin ng mga taong nanakit sa ating damdamin, paulit-ulit mo yung maiisip kasi hina-harbor mo, kinikwento mo paulit-ulit. At ayon sa research, kapag hina-harbor mo ang mga grudges, magkakaroon ka ng parang moral superiority. Anong ibig sabihin nun, Jerry? Moral superiority, ibig sabihin, nagiging critical at judgmental ka doon sa taong nanakit sa'yo, sa taong nanira sa'yo, sa taong nang-api sa'yo. At sasabihin mo lagi, wala ka namang kasalanan, wala naman akong ginawang kasalanan. At dahil doon, magkakaroon ka ng pag-iisip na mas mataas ang status mo kaysa sa kanya. So, harboring grudges is not good for our mental health, emotional health, sa ating spirituality. Magkakaroon tayo ng parang holier than thou kasi wala tayong ginawang mali at baka magkaroon tayo ng proud spirit. So, balik tayo dito sa premature na pagpapatawad. Naalala ko po, meron kaming mahal na pamilya dito sa bansang New Zealand. Nagkaroon po ng tragic event sa kanilang anak na kabataan. Na lalaki, nag-aaral ng nursing. Malapit po ang batang ito sa amin. Very, very close ang batang ito sa aming mga anak, sa aming pamilya. Katunayan po, kami po ng aking asawang si Jocelyn ay godfather at godmother nila sa kasal. Nalunod po ang kanilang anak. Nakita ko po how devastated ang mga buhay ng pamilyang ito. Narinig ko po kung paanong ang nanay ay sinisisi ang Diyos na bakit pinabayaan sila
ng Diyos? Bakit ito pinahintulot ng Diyos? Nangyari po na nagtampo siya sa Panginoon. During sa funeral service, noong pong nandun kami sa simbahan, ang pari po ay nagsalita at hindi ko mapaniwalaan ang aking narinig nang sabi ng priest ay, "You have to move on now. It's done. It's over." At dahil doon, parang sabi ko, hindi ganon kabilis, hindi ganon kadali. Not to be different from the priest dahil minsan ako ay nakakapagsalita ng hindi ko naiintindihan sa aking buhay. So, ang tagal na laging nalulungkot ang nanay na ito, tatay, iyak sila dito, iyak doon. At minsan ang mga tao naiinip at sinasabing, "Move on na kayo, ang tagal naman na niyan, 1 taon na, 2 taon na, 3 taon na." Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, meron po akong kaibigan na nasa mental health na nurse, very senior and professional. Namatay din ang kanyang asawa na nurse, cancer. Sabi niya, 15 years ago na yun, Jerry, but sabi niya tuwing umaga, pag gumigising ako, kinakausap ko ang aking asawa, binabati ko siya. It doesn't mean, mga kapatid, na hindi ka pa nakaka-move on. Loss and grief is a process. Nandyan na yung magkakaroon ka ng depression, nandyan na yung hindi mo matanggap, nandyan na yung parang alon sa dagat, it comes and go. So, ang mapapayo ko sa mga dumadaan sa loss and grief, just grieve. Just grieve. Yung iba dinadaan sa inom, dinadaan sa droga, dinadaan sa pero hindi ko rin ma-judge kasi they are trying to cope, but using substances will not help you. The only thing that will help you to move forward sa loss and grief is just to grieve. Now, going back to my point, premature forgiveness. Naalala nyo nung nabuhay maguli ang Panginoong Yesus? Nakita lahat ng mga disciples siya na, wow, nag-resurrect si Jesus, nandito nakikita natin muli. Sa oras na yun, wala si Thomas o si Tomas. Then, ni-report ng mga apostles kay Thomas na nagpakita raw si Jesus sa kanila. Ang sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makikita, mahawakan ang kanyang mga sugat. Doon nagpakita si Jesus at sinabi niya, Thomas, halika rito. Halika, come closer to me. Hawakan mo ang aking sugat sa tagiliran. Hawakan mo ang aking mga kamay. Tignan mo ang mga pilat sa aking paa. Tignan mo ang aking likuran na merong 39 na mga sugat o mga pilat na. At doon, umiyak si Thomas at sinabi niyang, "My Lord and my God." Pero prior to that, nagpakita muna si Jesus sa mga kababaihan na kanyang mga disipulo. At nung hahawakan siya nila Magdalene ng mga kababaihan, ang sabi niya, "Touch me not, dahil hindi ko pa napipresent ang aking katawan sa aking Ama, na inyong Ama, sa aking Diyos, na inyong Diyos." Anong spiritual application nito? Hindi pa panahon
para hipuin si Jesus dahil sariwa pa ang sugat. It takes time. Sana maintindihan po natin. Dalangin ko na maunawaan po natin ang ating sarili kung dumadaan tayo dito sa loss and grief dahil nagkahiwalay kayo mag-asawa, nagkahiwalay kayo magkapatid, magkaibigan, nagkahiwalay kayo ng inyong pastor, nagkahiwalay kayo ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, best friend, nagkaroon ng samaan ng loob, division. Yes, loss and grief, it takes time. May time para hawakan ka ni Thomas at sasabihin mong, this is my story, a great story that I overcame my trials and tribulations in life. The Lord helped me na nagtagumpay ako. Ito, hawakan mo na ako. Pero mga kapatid, may time na magiging silensyo ka. Dumating kami sa time ni Jocelyn, ang aking misis. Naging silensyo kami. May mga binlock kami sa Facebook na hindi naman kami galit sa kanila. Yung iba masama ang loob namin. Pero tumahimik kami. Hindi kami maintindihan. Pero naintindihan tayo ng Diyos kung bakit tayo tumatahimik minsan. Kasi nasa proseso po tayo. Don't touch me yet. Don't talk to me. Huwag muna niyo akong kakausapin. May time lalabas ka. You will break the silence. Nawa pinagpala kayo ng Panginoon sa maikling mensaheng ito. Kung ito'y naging pagpapala sa inyo, please, i-share nyo sa inyong mga kaibigan. God bless you all. Trust the process. I'm sure the Lord will see you through. God bless.